Parang ang daling kalimutan ng mga sinabi niya para kagad ko rin siyang mapatawad. Pinagbantaan niya ako dahil sa babaeng yon to the point na siya pa ang magtatanggol sa babaeng yon. I wipe my tears before I close my eyes. Nakadagdag pa na sakit ng ulo itong pag-iyak ko. Huminga ako na malalim at kinalma ang sarili ko. Bakit hindi pa siya umaalis? I bitterly smile when I feel that he left my bed. Huwag kang umalis, please. Sigaw ng isip ko. Naramdaman kong inayos ang kumot ko at naramdaman ko rin humiga siya sa tabi ko. Nahigit kong hininga ko na maramdaman kong niyakap niya ako mula sa likod. Akala ko inayos niyang kumot ko, yun pala, nagkumot din siya. Pinatong niya sa kamay ko ang kamay niya at pagkakayakap ko kay Clyde. Nakaramdam ako na para bang kanyang hininga sa aking batok. Rest and sleep well, my wife. I hope you feel better. I won't leave you again. I'm sorry, he whispered. Red's POV. So, for today's video, in your imagination, yes, Red Valderrama, the handsome on your screen, marites for the day and every day. Ano naman ang gustong palabasin ni Patricia? As if naniwala ko sa kanya. Nakita ko kung paano siya makitungo kay Sammy. Isa siyang bully. Hindi man sa ginajudge ko si Patricia, pero sa pagkakakilala ko sa kanya, she is a brat. Kapag gusto niya isang bagay, gusto niyang makuha at maangkin. Well, not my cousin. Iniisip ko lang yung sinabi ni Patricia. Dagdag ko pa at tumingin sa kalawakan. He shrugged and sat beside me. Me too. Sam is not a freak. Hindi yan magsiselos kasi hindi yan naman gusto si Ram. Ang sabihin kama ni Patricia, siya ang nagsiselos. Dahil sweet na sweet ang dalawa at siya ang mambubuli kay Sammy. Tapos biniligtad niya kasi alam niya nakakampihan siya ni Ram. What can you say, guys? Sabat ni Rex. He have a point. In a short time we spent with Sammy, we know that she's a good girl and she's not a scandalous type of girl. Wow! Nagsalita si Bookworm. Kung nagawa niya man, I'm sure she have a valid reason. Asus, nakiside lang naman ni Sam. Ikaw, Rev, ha? Ram Rafael's Clyde. Nagising ako na mahimbing pa rin ang tulog ni Vanessa. Hindi ko na namalay na nakatulog na pala ako. Tiningnan ko siya sa tabi niya. I miss this. Sobrang tahimik ang mundo ko at nagpapahinga ako na maayos. I cannot see myself without her. I don't want to lose her. I want her to be with me all the time. Nilapad ko ang likod ng palad ko sa noon niya. Hindi na siya masyado mainit. Napatingin ako sa yakap niya kaya't sumilip ako sa kumot. Napangiti ako na makita ko yung bear na bigay ko sa kanya. Lagi niya na pala itong katabi. Umupo ako sa kama, sa kumot. Sumilip ako. Hinalikan ko siya sa noo bago ko umalis. Kinuha ko ang phone ko sa ibabaw ng bedside table. Shit! It's 4:46 p.m. Damn! May sakit na nga siya, papalipasan ko pa siya ng lunch. Tingnan ko muna siya bago ko bumaba. Hapon at paniguradong gutom na siya pagkagising niya. Dali-dali akong bumaba ng kitchen. Napatigil ako sa paglalakad na matagpuan ko si Manang na nagluluto. Napansin niya na nandito ako. Oh, iho, gising ka na pala. Ang himbing ng tulog niyo kaya hindi ko nakiginising kanina para kumain? Lumapit ako sa kanya. Kumain ka muna bago ka umalis. Sabi niya habang sinasalinan sa bowl ang soup. Yung soup na niluluto niya para kay Vanessa. Kung pwede, samahan ko si Vanessa sa kwarto niya. Mamayang gabi? Napakamot ako sa bato ko at bahagyang yumuko. Bakit ako nahihiya? Ikaw ang bahala. Salamat sa pag-aalaga sa kanya. Huminga lang naman ako ng permission, hindi niya ako kailangan na pasalamatan. Kumain ka na muna. Ako na lang po, ako na lang mag-aalaga sa kanya. Present ako, sabay ko sa kanya ng tray na may lamang pagkain. Hindi ka ba kakain? Mamaya na lang po, pakakainin ko muna si Vanessa. O siya, dadalhin ko na lang sa itaas. Sige po, salamat. Dinala ko sa kwarto niya ang pagkain, yung soup na may nilagang itlog. Mayroon ding sandwich, milk at tubig. Pagbukas ko ng pinto ay bumungad na siya sa nakasandal na headboard at mukhang masama pa rin talaga ang pakiramdam niya. Sorry, nakatulog din ako kaya hindi kita nagising ng lunch. Eto, magmerienda ka muna. Nagugutom ka na ba? Inilagay ko muna sa center table yung tray at umupo ako sa tabi niya. Hindi ka pa aalis? Napatingin ako sa kanya. Kumunot ang noo ko. Bakit gustong gusto mo kung umalis? It's Sunday today. Tumingin siya sa kamay niya. What's with Sunday? I wrap my arms around her waist. Nagugutom na ako. Sabi niya sa akin,
Dali-dali akong tumayo at kinuha ang pagkain. Nahiya pang utusin ako. Wala na bang masakit sa'yo? Tanong ko habang hinahalo ko yung soup para hindi na nga masyado mainit. Meron, tipid niyang sagot. Tapos, tinignan niya yung braso niya kaya't napatingin na rin ako. Yung pasa niya. Binaba ko muna yung spoon na hawak ko tapos lumapit ako sa kanya. Tell me what happened. Who did this to you? Wala siyang karapatan saktan ng asawa ko. Nagugutom na ako. Pag-iiba niya ng usapan tapos ay lumapit siya sa tray. Ako na. Inunahan ko na siyang makuha ang spoon. Inihipan ko muna, iha. Mabuti naman at kumain. Anong nararamdaman mo? Baling niya kay Vanessa. Ayos na po manang pakiramdam ko. Para kanino po yan? Ang dami na po nito. Tinuro niya ang dala ni Manang. Para sa kanya, dahil hindi pa siya nanananghalian, sabi ni Manang at nilapag na sa bedside table. Kumain ka na rin, iho? Sabi ni Manang at tumango lamang ako sa kanya. Salamat. Tumingin ako kay Vanessa at ang sama nang tingin niya sa akin. Pagkatapos namin kumain, pumasok ako ng CR para maglinis ng katawan. Hindi pa rin siya umaalis kahit ilang beses ko nang ipinagtutulakan. He said that he'll stay until I feel better. I feel better now? Lumabas na ako ng banyo dahil napakalinis at ayos na ako ng sarili ko. I wear pants and jacket. Nilalamig na ako eh. Umupo ako sa sofa at nakita ko siya nakaupo sa couch. Binuksan ko ang TV at palipat-lipat ako ng channel. Wala akong nagustuhan, Vanessa. Nakakahilo kasi siya. Naglakad siya papalapit sa akin at umupo at niyakap niya na ako. Side hug. Pahinga rin ang galing ka na bukas. Nalayo ko sa leeg ko ang mukha niya. Ayos na sabi ko eh. Pushing me away again? It's better you ask me to stay at your side now, he asked irritated. Sinandal niya sa shoulder ko ang ulo niya. Tinignan ko siya na nakatingin siya sa akin. He pouted. I cannot blame you. I know it's my fault. I can just blame myself. Dagdag niya pa. Pinatay ko yung TV kasi wala na akong ganang manood. Bitawan mo ko? May gagawin pa ako. Pumasok na siya sa kwarto. Humiga na lang sa kama. Medyo nahihilo pa. Sumunod sa kanyang asawa at humiga sa tabi niya. Tinalikuran ko siya at niyakap ko na si Clyde. Palagi ba yun ang yakap mo? Nagsiselos na ako dyan ha? Sagot ko at napaharap sa kanya. He said he's jealous of this Teddy. I'm jealous. Buti pa yung nakakatabi mo at nayakap sa pagdulog. Ako, walang kayakap at katabi. He said directly. Di magdala ka ng babae sa kondo mo. Tinulak ko siya papalayo sa akin. Anong gusto niyang palabasin? Sabi mo yan eh. Huwag ka magagalit kapag may kasama akong babae sa kama. Bakit naman ako magagalit? Wala naman akong pakialam kung anong gagawin ninyo. Umalis ka nga. Nakakapang-init ng ulo. Umupo ako sa kama tapos tinulak ko siya. Bakit ba ako naiinis? Iniisip ko lang na may kasama siyang babae sa kama na. Naiinis na ako? Why? Siguro dahil naiisip ko na ginagawa nila ang mga ginagawa namin o higit pa sa ginagawa namin pag magkasama kami. Kita mo to? Sinasabi mo pa lang hindi pa nga ginagawa, naiinis ka na kaagad. Hindi niya ako pahiga sa tabi niya. Huwag ka na magalit. Hindi ko yun gagawin. Kung gusto mong kayakap at katabi sa pagtulog, ikaw lang yon. I most kidnap you here, then bring to my place. His words made me feel better. Yun nagliparan lahat ng inis ko. He hugged me tight. Ang kulit. Hindi ba obvious na hindi pa ako inaantok? Hindi ba obvious na hindi ako galit? Hindi ba obvious na ayoko sumagot maski alam ko ang sagot? Vanessa, huwag ka naman ganyan no. Mababaliw ako kapag di mo ako kinibo. Talk to me. Sabi niya pa. Corny. Rafael, mahal mo ba si Patricia? Ewan ko ba't yun ang lumabas sa bibig ko. Vanessa, anong klaseng tanong yan? Ang daming Patricia sa mundo. Umupo siya sa kama at sumandal sa headboard. It's just a yes or a no. Don't mind me. I understand? Sabi ko tumalikod na. Gusto ko nang matulog. Ayoko nang marinig pa ang sasabihin niya. Siguro nga mahal niya si Patricia kaya't gano'n na lamang siya sa akin. Galit na galit si Patricia sa akin kahit wala naman akong ginagawa sa kanya. Si Rafael gano'n din ang nagawa niya nung pagbantaan ang dahil lang sa kanya. I guess they love each other. At dahil sa kasal namin hindi sila po pwede na magsama. Ako ang hadlang sa kanilang dalawa. Naramdaman ko umalis siya sa kama, kaya't siguro umuwi na siya dahil lang wala siyang balak na sagutin ang tanong ko. Okay lang naman kung aalis na siya. I guess he still loves Patricia.
I smiled bitterly. Nagising ako nang maramdaman ko. Ang gutom na gutom at hindi pwedeng ipagpabukas. Bakit ang dilim? As in wala akong makita. Brown out ba? Hindi naman ako natutulog nang nakapatay ang ilaw. Pati yung lampshade nakapatay. Nakalimutan ko ang cellphone ko sa center table. Wala akong flashlight. Naiyak ako na wala akong kasama. Panigurado tulog na sila manang. Hindi sila napansin na brown out. Takot ako sa dilim. Umupo ako at may nasagi akong kamay. Tumingin ako sa right side ko pero wala talaga ako makita. Tapos ay hinawakan ko yung kamay. Rafael, please naman gumising ka. Hindi ba siya umuwi kagabi? Rafael, tawag ko ulit sa kanya. Bakit ba ayaw niyang gumising? Rafael, please wake up. I'm scared. He responded and he moved. Hinawakan ko siya na mahigpit sa braso niya. Baka bigla siyang umalis at paglaruan pa ako. Naramdaman ko umupo siya sa tabi ko tapos binuksan niyang lampshade sa tabihan niya kaya't naaninag ko ang room ko. Pinunas ko rin ang luha ko. Di ko akalain iiyak na naman ako dahil sa takot sa dilim. Hey, why are you crying? He asked me in a sleepy tone while caressing my cheek. Buksan mo ang ilaw. Sabi ko habang inaayos ko yung sarili ko. Ang dilim. Diretso kong sagot. Ha? Palagi naman tayong natutulog na patay lahat ng ilaw ah. Noong nasa kondo ko, bakit ngayon parang takot na takot ka? Nandito naman ako ah. Tahan na. Palagi? Hindi ko nga alam na napatay niya lahat ng ilaw tuwing natutulog kami. Mas madalim pa nga rito ang kwarto ko. Dagdag niya pa. Hindi ko alam pinapatay mo lahat ng ilaw. At di na rin ako gising ng midnight. Kinuha niya ang phone sa bedside table. Let's sleep again. It's just 3:19 a.m. Sabi niya at binalik sa bedside table yung phone niya. Nagising akong nasisilaw na ako ng araw na makaupo ako sa kama. Kagad ako napasilip sa kumot. Nakita ko wala akong saplot. Nakita ko ang mga damit na nagkalat sa sahig malapit sa may pinto. Kaya, kagad akong bumangon pero agad din akong napabalik sa pagkakaupo sa kama nang masagi ko na masakit na pagigitna ng aking hita. Oh my God! Anong ginagawa mo sa akin, Rafael? Nagugutom na ako. I said to myself and I pouted. Hindi ba kita nabusog kagabi? Napatingin ako sa kanya na kagagaling lang sa banyo. Pinupunasan ang buhok niya gamit ang puting towel. Masamang tingin ang tinapon ko sa kanya. Lumapit siya sa akin at tumukwang para halikan ako. Rafael! Saway ko sa kanya. Tinulak ko siya and he just chuckled. Kanina ka pa, bakit ganyan ka? Para kasing kakaiba siya na ewan at di ko alam kung ano yung kakaiba sa kanya. Magdamit ka nga, pwede? Pagmamataray ko sa kanya, siguro yun ang kakaiba. Wow! This is the first time you made food for me. Lagi ka kasing pa-deliver eh. I smiled and he became closer to me and hugged me. Yeah, gusto ko sana magpa-deliver kaso gutom ka na kaya ito na lang muna. So baby, eat up. Baby? Ano ba talagang nangyayari sa kanya? He's calling me in different endearment. Ang weird. Sagot niya habang tumatango. Yes, baby. Sige na, kain ka na. Baka lumamig lang. Sayang naman effort ko. Napakamot pa siya sa ulo tapos pinaghiran niya ako ng upuan. Then pinaupo niya ako tapos nilagay niya sa tapat ko ang cup noodles. Then he removed the cover. He mixed the noodles. Eat up. Sabi niya tumupo sa kaharap ko. Ikaw, hindi ka kakain? He shook his head twice. May dumi ba ako sa mukha? Para nagulat siya na magsalita ito. He shook his head twice again but he's still staring at me. Nakakailang. Vanessa? Tawag niya sa akin at tiningnan ko lamang siya at ipinagpatuloy ko ang pagkain. Kailan mo ba ako sasagutin? Nanlaki ang mata ko sa pagkabigla. Ano bang nararamdaman mo sa akin? Vanessa, do you love me? He added. Nasa mid ako ng noodles. Inabutan niya ako ng tubig na kaagad ko namang ininom. Do I need to answer your question? I raised my eyebrows. Well, that question is too personal. Why not? It is just a yes or a no. Sumandal siya sa kinaupuan niya habang nakatitig sa akin at nakatingin din sa kanyang mga mata. Do I need to answer him right away? Kailangan ko ba pa talaga siyang sagutin? I mean, we're already married. Asawa niya ako at hindi na kailangan tanungin pa ako ng ganyan. Fine. Whatever your answer is, ibabahay pa rin kita. He said it made me look at him. Gusto ko makita ang sagot sa tanong na nasa isip ko dahil sa sinabi niya. Ngunit wala ako ibang nakita kundi ang isang seryosong aura na walang emosyon. What if I do? Utal kong sabi habang nakakalabi ako na makita kung kumunot ang kanyang noo. Do what? Naparanok ako nang marinig ko ang tanong niya. Do I need to confess that I love him?
I cough. I do like your noodles. Alangan namang sabihin ko sa kanya na mahal ko siya. Paano kung di niya ako mahal? E di akong masasaktan. Di naman siya. Eh siya nga to nag-alaga at nagbantay sa'yo, Vanessa. Pati ba naman ikaw, konsensya, ginigilty mo ko? Dahan-dahan akong bumalik sa dati kong pwesto sa harap niya. Sorry, finish your food. We're leaving. He said seriously and looked at me so serious. Nakakatakot na naman ang itsura niya. Kanina walang emosyon tapos bigla, nagkaroon naman na nakakatakot. Vanessa, can you tell me what really happened last time between you and Patricia? Cool na tanong niya. Bigla nakaramdam ako ng galit sa kanya dahil sa ginawa niya sa akin. Binalik niya ang nararamdaman ko sa ginawa niyang yon. Dapat ko pa bang sabihin? Alam niya naman ang nangyari at kay Patricia na nga iyon ang galing. At wala na akong balak pang sabihin sa kanya dahil wala namang magbabago. Tapos na yun. Wala. Tapos na yon, kaya wag mo na ipaalala pa sa akin. Isa pa, nalaman mo na ang tungkol doon, nagmula na kay Patricia, at wala na akong dapat sabihin pa tungkol sa nangyari. Kung ano man ang naramdaman mo, di yun ang paniwalaan mo. I want to hear your side. Naligpit ko yung kinakain ko, then nilagay ko na sa trash yung cup. Gusto ko iwasan ang mga tanong niya. Vanessa, ano na? Napalingon ako sa kanya. Anong ano na? Baling ko sa kanya. Alam ko galit ka sa akin dahil hindi ko sinabi sa'yo. I apologize and I keep on asking for your forgiveness about what I've said. I am sorry. I'm really sorry. Now tell me, learn how to defend and fight for yourself. Do not let anyone hurt you. Lalo na lang kung wala ako. Wala sa tabi mo. Paano ko lalabanan kung alam ko naman na wala naman akong dapat ipaglaban? Isa pa, malakas sila kasi 4 sila at mag-isa lang ako. Lalo na't hindi naman palaway na tao. Umiiwas ako sa gulo. Ayokong palaki ng mga bagay na dapat sinasantabi at hindi binibigyan ng pansin. Hayaan mo na. Wala naman mangyayaring masama sa akin. Ayos na ako, wag na natin na palakihin pa ang gulo. I composed myself to be calm and not to cry. Hindi ko palalampasin ang ginawa niya. He said angrily. Kanina siya nagagalit sa akin? Sam. Salubong sa akin ni Alexa nang makababa ako sa sasakyan ni Rafael. Hi! Bati ko sa kanya tapos nagyakapan kami kasama niya si Arvin. Hi Sam! Bati ni Arvin sa akin. I smiled and I waved at him. Hello! Tiningnan ko ang tiningnan ni Alexa, si Rafael, nakasandal sa hood ng jar ng car niya habang nakatingin ng death glare kay Arvin. Ramos! Maotoridad na tawag ni Rafael kay Arvin. Mag-usap nga tayo. Yung tayo lang? Makatingin siya kay Arvin habang nakangiti naman sa kanya si Arvin. Sure. Wait, teka. Mag-usap lang ba talaga sila? Ano na naman ba ang pag-uusapan nila? Paano kapag ayaw nila? Naglakad na si Arvin papalapit sa kanya. Rafael. Lumapit ako sa kinaroroonan niya. Baka kasi mag-away pa sila. Hindi pa naman maganda ang nangyari last time na nagkita sila. Mag-usap lang kami. Hintayin mo na lamang ako rito. Sabi niya sa akin kaya naman napatango na lamang ako. Si Arvin naman nginitian ako. Ano bang klaseng ngiti iyon? I pouted. Ano kaya ang pag-uusapan nila? I shrugged. Hindi ko rin naman alam eh. Pinagmamasdan ko lang sila na nag-uusap sila.